magandang umaga sa ating lahat. Puri ng ating dakilang Diyos. So, mga kapatid, nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa Diyos sapagkat nandito na naman tayo The Gospel Hour. Salamat sa Panginoon. Kasama ko si Brother Emmanuel. So, good morning sa iyo. Good morning po. So, kining programa hatod sa ato ng The Bible Gospel Hour. Papasalamat tayo sa dakilang Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na naihahayag, no? At nagiging ito ang kaligtasan ng mga tao para sa kanilang mga kaluluwa. Kunin natin dakilang Diyos na ito ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. At nasa chapter 23 tayo ng Lucas. So, bago sa ating pagmantala o paghayag salita ng Diyos, mag-greet muna tayo sa ating mga. So, ibigay ko ang panahon kay Brother Emmanuel. Salamat, Pastor. So, may butag pero tanan, no? May butag sa atong ating paminaw. Usas na mga kaigsuunan, dira sa di mo kalibutan, no? Salamat, Pastor, sa iyang sa kanina na pagpunta karon aron sa pagtuon, no? Sa Bible Gospel Hour. So, ang ginagreet sa atong mga kaigsuunan diha sa atong diri sa Bahay Alpor, no? Kani sa mga kaigsuunan nato nila pamilya po nila Pastor Celio, sa pamilya nila Rocho Atletico, no? Nila Ate Rosal, no? At ang ginagreet po, no? Pamilya po sa family nila Brandon, nila Pitpit, no? O sa nila Ate Felicinda, sa itong mga kaigsuunan, dili po na sumisimba diri sa bahay, no? Among ginagreet kanunay. Musa ang ginagreet po ang Basagtako, no? Sa pamilya nila Pastor Nardo Samar, nila Ate Jenny, nila ni Pitpit, nila Jenny. Musa ni dira sa Basagtako po si Ate Rita. Ginagreet po na ho si pamilya po sa Naron family, no? Nila Landy. Musa dira po sa sa bungtod sa Basagtako, no? Dira sa pamilya po nila Sir Vic Malano, no? Nila Ma'am Gemma. Dira po sa Sawang Dapit, no? Sila Ma'am Mag-minutes din. mamilit, dira po sa Sawang Pastor, no? Kanang sa pamilya po nila Ma'am Gemma Kungabong, no? Nila Sir Eddie. May butag sa pamilya po nila Kuya Banban, nila Ate Joy, no? Nila Enzo, may butag. Ginagreet po na mo, no? Among mga kaigsuunan dira sa Hagna. No? Hagna. Nila Ma'am Becca. Nila Ma'am Rebecca Magingkol, nila Maria Grace Magingkol, no? Sa pamilya po nila Ate Lilibet Texon, nila Sir Papa Pod, no? Sa pamilya po nila Brother Banjon, nila Emel Jun, no? Banjon Makalam, may butag. Salamat sa pagpadayon sa paglalan sa Ginoo. Usa po sa kaigsuunan po nato dira sa Gindulman, Pastor. No, kilang Pastor Brady Panto. Nila Pastor Benji Panto. Sister Rachel. Nila Sister Rachel. No, nila Pastor Alihan, no? May butag sa mga kaigsuunan nato dira sa Gindulman. Nila padayon sa pagsimba, no? Pag-alaran sa atong Diyos. O among ginapula po sa pag-ampo mga kaigsuunan po nato Pastor dira sa Ubay, no? Nila Pastor Sherwin, So, Undo. Sherwin Lodibese, nila Pastor Undo Lodibese, nila Ma'am Juliet, may Ma'am Julie, no? O sa mga kaigsuunan po nato dira sa may simba dira sa Ubay na may butag. O sa uban pa na mga sa to kaigsuunan po diri sa Carmen po, no? Atong kasimbahanan dira sa Carmen nila Ma'am Gloria, Yes. nila Rajun, nila Ma'am Alpha, no? Ug atong mga kaigsuunan po dira Pastor, may buntag ug salamat sa padayon nga pag-alagad diya sa Panginoon Dios. Ug sa uban po na kasimbahanan, no? Ang yakag kang
Pastor Sergio. Okay, thank you, Brother Emmanuel. No? So, pray ng Panginoon sa mga kaigsunan natin sa Lubang, no? Buenavista, sa mga Peter family, kang Pastor Gideon, Limbayunan, o kang Angeline, o sa kang Pastor Romeo, kauban ng iyang pamilya, pray ng Panginoon, no? Sa mga kaigsunan pad nato, diha sa may Kalape, no? Kila Ma'am Elsa, kay Pastor Mario Batausa. Pray natin dakilang Diyos, bisan diyan sa mga kaigsunan natin sa Tagbilaran, kila Pastor Buboy de Jesus, Sister Faye, Sister Bethel, sa kanilang mga anak, kay CJ, kay Chari, o salamat tayo kay Brother Meljon sa patuloy na pagiging pugdihan talaga sa pagatiman diyan sa ating campsite, no? Pray natin, Panginoon. O diya sa may Dawis, no? Salamat sa mga pamilya ng nila Pastor Chibar, no? Ang mga Claring family, kay Ma'am Priscilla, kila Amber, at sa mga extended family, pray ng Panginoon kay Brother Julius, Brother Allen, salamat yun sa Ginoo sa padayon ng pagpanalangin sa mga kaigsuonan natin. So, pray ng ating Panginoon, At, na-greet mo na ba, Sister Susan? Siguro. Oo, si Ma'am. So, pray ng ating Panginoon, huwag ka, Brother Owen, manipul siya. So, pray ng ating Panginoon, hopefully, nasabi na natin, nag-greet na natin ang ating mga kaigsuonan, So, muad ito nagkakaroon sa ating pagsangyaw, pag-ayag ng salita ng Diyos. At bago tayo magpatuloy sa Lucas 23, amyoy natin si Brother Manuel sa pag-pray. Okay, sige. Sige mga po kita, Ginoong Diyos, ang makaugahong sa natin Ginoo, salamat Ginoo, yung puntagon yung mga ihatag ka namin, salamat Ginoo, na napod kami sa pagtuon sa inyong pulong, sa pagsangyaw sa inyong pulong Ginoo, salamat Ginoo sa paghatag ka ng pusog, kaalam Ginoo, na kami Ginoo, nagabatayin Ginoo sa pagsangyaw, Lord, sa inyong pulong. Kung sa Ginoo, ang maglaton sa pag-ampog, nga ikaw andam Ginoo sa mong kasing-kasing mga panghuna-huna, sa pagtuon sa inyong pulong Ginoo, tagay kami kusog Ginoo, tagay kami kaalam sa pagsabot ng ini o ginawa Ginoo na dahang mga tao Lord na makadungog ng ini, dahang makatawahan na makadungog sa inyong pulong Ginoo, nga karon makapaton sila Lord sa kinabuhintayon, makadawat nila sila nimo Ginoong Hesus Kristo. So sa gidalanan mo sa pag-ampong Ginoo pod, nga ikaw magagiya sa usa mga proteksyon Ginoo, mga panalangin Ginoo, nga magabadayon ko Ginoo nga sa pag-alagad nimo. Ako sa tusa Ginoo. Kining tanan Ginoo ang mong gitas na panalugihatag. Pinaagi ng Kristo nga to Ginoo manluluwas ug sa pagiging ng balang espiritu. Amen. Amen, amen. Pray ng Panginoon, So, salamat tayo, at babasahin natin ngayon ang Lucas 23. At patuloy kong hinihingi ng patnubay, na sa pagbabasa natin na ito, maunawaan talaga natin ang salita ng Diyos. At ito ay makapagbigay sa atin ng kalakasang espiritual at higit sa lahat ng kasiguruhan sa kinabuhing dayo na pangako sa atin ng Diyos. So ako ay bigay ang panahon from verse 1 to verse 25 kay Brother Manuel. Salamat Lord. So ay karon sa ato ang pagtulunan diri sa Lucas kapitulo 23, no? Ang pagbabasahon. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato. Ug didto gisumbong nila siya, niingon sila, hisakpan namo kining tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buwis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari. 3. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. 4. Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tawo, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. 5. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon, nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo
tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Judea, ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, taga Galilea ba kining tawhana? O sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Otso, nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakikita kaniya. Nangandoy usab siya mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. 9. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang apan wala gayud motubag si Jesus. 10. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag butag nga mga sumbong batok kang Jesus. 11. Unya gibugal-bugalan siya o gibiyay-biyay ni Herodes og sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti o gipadala balik kang Pilato. 12. Niadto gayong adlaw nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. 13. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tawo. 14. Giingnan niya sila, inyong gidala dinhi kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan apan nakaplagan nako nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisumbong ninyo bato kaniya. 15. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay gipadala man niya kining tawhana pabalik kanako. Wala siya'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. 16. Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. 18. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhi. 19. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka pag-alsa sa mga tao nga naitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya. 20. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus. 22. Sa ikatulo kahigayon maingon si Pilato, apan unsa bay sala nga iyang nahimo? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. 23. Apan nagpadayon sila pagsingkit og namugos nga si Jesus ilansang gayud sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. 24. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. 25. Og gibuhian niya ang mga tao nga ilang gipili ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay. O gitugyan niya si Jesus ngadto kanila nga buhat aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. Okay, pray ng Panginoon, ano? Simulan naman natin sa 26 hanggang sa katapusan ng maong chapter. 26, mga kaigsunan, no? Tagalog ko babasahin. At alam ko naman na lahat tayo ay nakakaintindi ng Tagalog. Okay, 26, si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Cirene na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod si Jesus. 27, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. 28, nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao.
at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. 30, sa mga araw na ito'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami. At sa mga burol, itago ninyo kami. 31, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na? 32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinagati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. 35, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. 36, nilait din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. 37, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. 39, pinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. 44, nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lapain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. 46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. 47, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. 48, maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nilang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. 49, nakatayo naman sa dikaluyuan ang mga kasamahan ni Jesus. Pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea, nakita rin nila ang mga pangyayaring ito. Verse 50, ang paglilibing kay Jesus, may isang lalaki roon na ang pangalay Jose. Siya taga-Arimatea, isang bayan sa Judea, mabait at matuwid ang taong ito. At isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. 52, nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. 53, ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang mamahalin, at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. 54, araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. 55, sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. 56, pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga. Nangilin sila ayon sa inakda ng kautusan. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang mga salita. Okay, hatag ko ang panahon kay
Brother Emmanuel, sa mga salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng dagdag na paliwanag. Brother Emmanuel? Yes, Pastor, no? May buntag ko usap sa tanan, no? Atong nabasa diri sa Lucas 23, no? Ani ang diri na to makita, no, nga ang trial, no, ni Ginoong Kristo o atong paghusga mismo ni Ginoong Kristo. Paghusga mismo sa mga katawhan dito kang Ginoong Kristo, Pastor. Makita po nato diri nga si Poncio Pilato, no, si Pilato, no, gidala nila si Ginoong Kristo si Pilato. So mismo si Pilato siya ang kuha na to tayo po. Siya yung gobernador. Gobernador niya. Kanang gidala nila si Kristo sa tubangan ni Pilato o gisumbong nila siya mingon hisakpan namo kining tawhana nga nagpasa laag sa atong mga tawo ug nag-awag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon siya nga mao siya ang Mesiyas nga usa ka hari. Unya kani mga katawhan po nireklamo po diri nga kanang silutan lagi po dapat si Ginoong Kristo. I mean gi-prophesy naman po ni nga lansang siya sa krus. So kani po nga time, no, si Pilato mismo ning kilatis po ni Ginoong Kristo ni Tayma. Dagan siya pangutana o ni Ginoong Kristo. Unya sa mga pangutana ni Pilato ni Ginoong Kristo, wala siya nakita nga ganang iyang nagawa nga sala. No, wala ako'y unya mayon si Pilato sa mga kadakuan, sa mga pari o sa mga tao, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamo dinuon sila sa pag-ingon, nagpaisayuda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea og milibot sa tibuok Judea ug karon ani-ani dinhi. So even though niingon si Pilato, no, sa mga katawhan nga wala man ko'y nakita nga kasalanan ning tawhana. Unya pero ang mga katawhan nga naminaw dito nga sa paglilitis kang Ginoong Kristo, nag-insist sila po nga wala nagkuan jud na siya ganang nagsulti na siya mga butbot, mga nagkuan na siya nagkagubot na siya sa itong mga pagtulunan ning wala siya nisunod sa balaod sa Dios, mo na. So karon tungod kay kanang gusto jud sa tao kani si Pilato o nga ilansang jud siya kay nga mga tao na si Pilato iya na pong hatag nito si Ginoong Kristo dito kang Herodes, no? Sa pagkabatid ni Pilato niini nangutana siya taga Galilea ba kining tawhana ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga dito sa Jerusalem niadtong panahona. So karon na pod tungod kay even si nangayo og iyahang tungod kay nag-insist ang mga tao hatag na pod ni Pilato si Ginoong Kristo dito kay Herodes kay kani daw si Herodes kay mao man poy kuan siya atong time sa Jerusalem po. Atong time ni Ginoong Kristo siya pod ang hari namahala sa Jerusalem. Unya kanindi po si Herodes, no, daghan na po din siyang nadunggan nga about kang Ginoong Kristo. No, yun siya, no, nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus. Kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagkakita ni kaniya. Nangandoy usab siya mutan-aw kang Jesus nga mohimog milagro. No, so even si Herodes nakadungog na po di ay ni Ginoong Kristo na naghimo og mga milagro during sa time nga during sa time ni Ginoong Kristo. No? So gusto jud makakita po si Herodes ni Ginoong Kristo. Miduol ang mga kadakuan
Busa gipangutanan ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayon motubag si Jesus. So tungod kay excited kayo si Herodes, dahan kayo pangutana si Herodes kang Ginoong Kristo, pero si Jesus bahin sa daghang mga butang wala gayud motubag, no? Even si Jesus Christ wala siya motubag kang Herodes sa mga pangutana nga walay bili nga pangutana. Okay, nakadungog man ko basig nangutanan si Herodes na o sige pag-perform diha og miracle og milagro kay nakadungog mo og daghan daw kag milagro gibuhat, no? Pero si Ginoong Kristo Ginoo man siya, no, kay bawo siya, no, nga dili siya sakto nga magbuhat og milagro ang time. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari og mga magtutudlo sa balaod og bipasakag bug-at nga mga pagsumbong batok kang Hesus. Unya gibugal-bugalan siya og gibiay ni Herodes og sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti og gipadala balik kang Pilato. So wala gyapon tungod kay mao lang ito po imbes nalipay si Herodes na inana karon na pod ni insist na pod ang mga kadagkuan sa mga pari, mga magtutudlo, no, sa balaod ug mipasaka bug-at nga mga sumbong batok kang Ginoong Kristo. Gibiay nila si Ginoong Kristo. Unya tungod niya na hasta na pod si Herodes ming biay na pod kang Ginoong Kristo. Makita mo po nato ani mga kaigsuonan, no, nga kanang plano gyapon ni, no po, plano gyapon ni sa ato ang buhing Dios nga mahitabo ni kang Ginoong Kristo. Plano gyapon ni niya nga moabot jud ang time nga biay-biayon jud si Ginoong Kristo, no? Kay of course sa mga magtutudlo og balaod sa una, balaod sa Dios, no? Mga very usay term ng legalistic po. I mean, very kuan sila, very strict sa ilahang sa balaod sa Dios. Na di ba even ato na ay instances ato nga during sa Sabbath day nga adlaw na ipagpahulay si Ginoong Kristo nag-ayo og mga masakiton nga ingon man sila nga dapat daw walay buhaton during sa adlaw nga ipapahulay. Pero kung si Ginoong Kristo, siya mao ang Diyos sa adlaw sa Lord of the Sabbath day. Siya ang Diyos sa adlaw pagpahulay. Unya, it is more lawful to do good deeds, no, during sa Sabbath day. Bisan pa og for example kung nangilahang tabang during sa adlaw nga ipapahulay unya tungod kay nagsunod lagi mo sa balaod nga dapat walay buhaton, pasagda na lang nimo, no, which is not ingon si Ginoong Kristo, which is not dili siya sakto pod po. Hindi siya sakto sa Na- tubangan sa inyo. So ingon si Ginoong Kristo nga mas katanggap-tanggap pa or mas lawful pa po ba nga maghimo og mga maayong butang, no, nga makaayo nga mahimaya ang Dios during sa Sabbath day, no, bisan pa it is more lawful nga hunahunahon kay of course si Ginoong Kristo Ginoo man siya man mismo ang Ginoo sa adlaw na ipapahulay, no, siya mismo ang nangingon nga bisan pag magbuhat ta og mga maayo nga butang, no, wala na siya bawal, no, sa Dios. Unya karon tungod kay ato lagi po usab po to sa mga pasangil sa mga Hudyo, sa mga punong pari, no, mga magtutulog sa balaod na mao lagi na nga naman na siya gibiay niya nga to ang balaod sa Ginoo nga inani naghimo-himo siya mga inani mga nagabuot-buot, no, na kung una-unaan po nato wala siya wala man po'y kuway kasalanan dyan sa Ginoong Kristo, wala man siya gibuhat dito nga kuan kanang wala man siya wala man siya nabuhat og mga kanang dili makahimaya sa Dios, no, wala siya gihimo nga ning salit o ning bawal sa balaod po.
Pero tungod lagi inani no, si Herodes na pud mo lagi to nga BBI na hasa si Herodes na gisuluban niya nila si Ginoong si Kristo og harianong bisti og gipadala balik kang Pilato. Unya gibalik na pud from Pilato to Herodes, from Herodes gibalik na pud kang Pilato. Pilato. Ngadtong gayong adlaw nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. So during that time po pastor nagkahigala sila kay gapasanay gipasa nila mo luoy naman si Ginoong Jesucristo. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tawo. Giingnan niya sila, inyong gidala dinhi kanako kining tawhana ug mingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giingnan niya sila, giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan apan nakaplagan nako nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisimbong ninyo bato kaniya. So even si Pilato, makita po nato kang Pilato po pastor no nga kung ano po siya kanang usa po siya ka leader nga mo Tanaw siya sa sakto mo kanang tarong jud iyahang kuan po iyahang way nga pag-justify. Pero tungod lagi po nga na bato kaniya wala iningon si Pilato gihapon kiduha na niyang sulti sa mga katawhan nga wala siya makita nga sala kang Ginoong Jesucristo. Pero apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Mao lagi ang itong gitawag po nga people's power. No? Misinggit ang pundok sa mga tao. Patya siya si Barabas mao'y buhii. Si Barabas gibilanggo no mao ni si Barabas gibilanggo gumikan sa pagkasala sa mga tawo nga nahitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya no. Mas gipili pa hinuon sa mga katawhan nga ipalaya si Barabas kaysa sa kang Ginoong Kristo nga wala nakapatay. Si Barabas nakapatay ba po na? Nakapatay. It's a murder. Unya si Ginoong Kristo wala ba ya? Wala ba yung check kasalanan? Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo, apan misinggit sila pagtubag kaniya, ilansang siya sa krus, no? So again, di mo punta ka nato ma-blame mo po ang mga tao kay Nadala po sila ng mga pangulong pare. Tatanggalin sila sa Sanhedrin o doon sa pundok, no? Daghan Hindi mga sila muuyo. dahil mga circumstances nga kung kuan po ba kanang kung dili nila ipalaya si Jesus. One of the reason po siguro kay again plano gyapon sa Ginoo. Gyapon no. Matuman man gyapon ang plano sa Ginoo nga ilansang ang atuang buhing Diyos nga si Ginoong Jesucristo. Pero grabe ni no nga makita jud nato nga grabe po ang mga grabe ka kuan ang mga katawan ni stricto. Unya padayon punta unya sa ikatulo ka higayon mayon si Pilato apan unsa bay sala ani yang nahimo wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon ipalatos ko siya og unya buhian. Kung ganahan galing si Pilato nga buhian. Kay sa ebanghelyo na makita nato na bisan ang iyang asawa nag-ingon niya na ayaw siya lapti o ayaw siya hukman. Giingan siya ng iyang asawa ba ni Pilato? Apan nagpadayon og singgit ag namugos nga sila pagsinggit og namugos nga si Jesus ilansang ngayon sa krus og milampos gad sila sa katapusan. So milampos jud ang mga katawhan nga ilansang mismo si Ginoong Jesus. So busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili. Gibuhian nila si Barabas. Unya ang bilanggo tungod sa pagpanggubot og sa pagpatay o gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. So mismo si Pilato
wala na siya mahimo, no? Iyang gipalaya si Barabas, unya gihatag niya si Ginoong Hesukristo dito sa mga tao nga mao gusto ganahan niya ilansa siya sa krus. Unya, makita natin diri nga sa mga verses nga gibasa po ni pastor nga nagpadayon no ay ari na nga daghan ang mga tao nga misunod diha kang Kristo. Kang Ginoong Hesukristo sa iyahang pagpadulong mismo dito sa krus sa Kalbaryo po, no? Even na siya, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Hilaki noon ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Kay moabot ang adlaw nga moingon ang mga tao bulahan ang mga babae nga dili mga anak o mga babae nga wala mapapanamkon o wala gayud makapasuso sa mga bata. So, naman po yung mga tao nga atong mga especially itong mga natudluan na hibuan o mga milagro ng Ginoong Kristo nga naluoy mismo ng Ginoong Kristo po, no? Especially katong mga tao nga iyahang giayo, iyahang gitagaan og pagkaon, giyahan ni Ginoong Kristo gitudloan sa mga langit ng mga butang, no? Di nila ma-bear, no? Mismo sila naghilak sa makita nila kang giunsa sa mga katawhan si Ginoong Kristo. Okay. Unya napoy duha ka Oo, itong dalawang kriminal. so kung ano na po, ihanan na po na ako. Okay, mo pastor, ikaw na po ang padayon po or na po may another explanation kay mo. So, pray ng Panginoon, mabato na nato dire ang pagpapakita ng pagkaputa o pagka walay pagsabot ng mga tao may tungod sa kamaturan. Mauna na ang atong Ginoo dire na siya giingon na pinakadakong pagpapadayag ng atong Ginoo sa gugma, Gaingon gani dire na may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa Jesus, Sapagat wala talagang sa ilahang pagkabuta, wa nila dawata gayod ang kamatuoran, O ipinako sa tabi niya ang dalawa pang kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ito ang napakagandang sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakita natin dire, ang kamatuoran na ang Diyos na makapangyarihan, gitagaan niya ng tinuod, na kana bang giingon na sila makabaton sa gugma ng Diyos. Makabaton sila sa tinuod na pagmamahal ng Diyos. Na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi man lang siya ni balos o hindi siya gumanti, kundi ang iyang gihimo, iyahapang pinagpray ang mga tao, na sila pasayloon sa Diyos Amahan. Kay nakikita niya ang pagkasaag ng mga tao, pagkaligaw ng mga tao. Nakita niya ang mga tao na sila naputaan ng daotang espiritu, demonyo sa kanilang kinabuhi. Kaya diha nag-ingon siya, Amahan, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yon ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tayo, kung pagsisi tayo, kung makikita natin ang katotohanan, na tayong lahat ay nagkasala, at tinalikuran natin ang Diyos, sapagkat ito ang naganap dito. Silang lahat, itong mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon, dahil sa sila ay nagkaroon ng sobrang pagkagarboso, na sila nagkaroon ng pagkainggit. Yung tao o yung ating Panginoong Diyos na wala namang kasalanan ay ipinapako nila.
Pero ang ating Panginoong Kristo nag-ingon sa amahan, patawarin mo po sila, amahan, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, mga kapatid, kung tayo lamang ay makaunawa na tayong lahat ay makasalanan. At tayo lahat, kung hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan, tayo ay mapapahamak. Pero kung tayo ay magsisisi, ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. Siya ang handog ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, ang napakagandang kaganapan dito, yung ilustrasyon ng dalawang kriminal. Napakaganda nito, no? Sabi nga dito, yun yung damit ng ating Panginoong Kristo, pinaghati-hatian pa nila. Nakita natin dito ang mga tao na wala talagang pangunawa. No? Kaya nga ang kagandahan dito, doon sa huling sinabi dito noong pinakapinuno ng sundalo, sabi niya gano'n, tunay siyang matuwid. Pero dito makita natin dito ang ilustrasyon ng Diyos sa dalawang klase ng tao sa mundong tao. Kasi dito nakita natin yung mga babae nag-iiyakan. Nagsisisi sila, bakit yung ginawa yan sa Panginoon? Bakit yung ginawa yan? Samantalang iba naman talagang tinutuyo ang Panginoon Diyos. So dito makikita natin doon sa dalawa, no? Sabi dito, tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Okay? So, anong nangyari doon sa isang nakapako? Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At yon ang tunay na pangunawa sa kanyang sarili o sa katotohanan na tayong lahat ay nagkasala at tumalikod tayo sa Diyos. At ano ang sabi niya sa ating Panginoon? Sabi niya dito, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So dito makita natin ang dalawang klase ng tao. Isang tao na nilalapastangan ng Diyos o hindi pinaniniwalaan ng Diyos. Hindi pinaniniwalaan ng ating Panginoong Kristo. No? At ano ang nangyari doon sa naniniwala? Sabi dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pray ng ating Panginoong Diyos. No? Ito ang kanyang regalo sa atin. Kung tayo lamang ay magsisisi, katulad ng ginawa ng isang kriminal. Siya ay kriminal, wala siyang, sabihin na lang natin, wala talaga siyang karapatan para siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero dahil siya ay nagsisi at pinaniwalaan niya na si Jesus ay Panginoon at Diyos, sinabi niya na alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ano ang ating Panginoon? Mga kapatid, ito ang katotohanan na dumating ang paghahari ng Diyos. Dumating ang kalangitan sa buhay ng mga tao sa panahon na sila ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo. At yun ang katotohanan, mga kapatid. Tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, sabi niya, ang paghahari niya ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ito nga nangyari, na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Puri ng ating dakilang Diyos na sa oras na yon, na nawala ng liwanag ang lahat ng kasalanan ng tao ay pinasa ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga nagdilim sapagkat hindi na kayang tignan ng ating
Diyos Amahan ang kanyang anak na si Ginoong Jesucristo sapagkat lahat ng kasalanan sa buong mundo sa nakaraan, sa ngayon, at sa darating na panahon nasa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga dito, no, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang templo, doon dumarating ang Espiritu ng Diyos upang ang handog ay tanggapin. Ng araw na yon, ang kortina ng templo ay nabuksan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang sariling dugo ang naging handog upang ang templo ng Diyos ay mabuksan sa lahat ng tao na mananalig. Katulad ng isang kawatan nananalig sa kanya. Ito nga yung ilustrasyon. Dalawang klase ng tao, isang tumanggap sa Panginoon at isa ay hindi tumanggap. Makita natin dito na ang isang kawatan ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakapasok siya sa kalangitan upang siya ay makasama sa walang hanggang buhay ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Amang Diyos. No? Kaya nga rito, sabi nga dito, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Yun ang handog ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili. At yun din ang handog ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak na tinulutan niyang maging handog na ang kanyang dugo, ang dugo ni Jesus, ang naghugas ng ating mga kasalanan. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos at sinabi, tunay ngang matuwid ang tao ito. Yun ang tunay na pag-unawa na nakita ng pinuno na siya ang Panginoon at kaligtasan. Maraming tao nagkatipon doon ang nanonood. Nang makita nila ang nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman sa dikaluyuan ng mga kasamaan ni Jesus. Pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea, nakita rin nila ang pangyayaring ito. Okay? So dito makita natin na ang lahat ng ito ay ipinakita ng Diyos. Mula sa pinakamababang klase ng tao hanggang sa mga pinuno at maging sa gobernador upang ihayag ang pagliligtas ng Diyos sa lahat ng tao dito sa mundong ito. At purihin ang ating Panginoon, nakita natin dito ang mga tao na binago ang buhay sa pamamagitan nitong si tinatawag na si Jose na taga-Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabait at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Dito ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang sabi nga dito, kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang mamahalin at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Ang lahat ng ito ay ginanap, ipinahintulot sapagkat ito ang dakilang plano ng Diyos Amahan. Ito ay kontrolado ng Diyos. Pero ipinakita dito ang kasalanan ng tao at sa kabutihan ng dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, pinapatawad ang kasalanan. At isa nga dito si Jose Arimatea na
sa kanyang paghahayag ng kanyang pananampalataya. Purihin natin dakilang Diyos. No? Dito, ang sabi nga ng Panginoon, kung siya ay ikahihiya ng tao, ang tao na nahihiya dahil sa kanya ay ikahihiya din ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga anghel. Pero sa mga taong tumatanggap at inihahayag ang kanyang pagka-Diyos, siya ay itinataas ng Diyos sa harapan ng kanyang mga anghel. At sa araw nga na yon, ipinakita ni ni Jose, ang tunay na paghahandog, at pag-aalay ng pinakamaganda para sa ating Panginoong Hesukristo. No, sabi nga dito na binalot sa telang mamahalin at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglinggan. Purihin natin dakilang Diyos. No? At dito ay pinakita nga na silang lahat ay naghandog. Yung mga tao kasama yung nanalig sa kanya, kasama doon kay Jose na taga-Arimathea. No? Sila ay naghandog ng mga pabango at mira. No? Makita natin dito ang pagbabago sa mga taong nakakilala sa ating Panginoon. Hindi nila ikinihiya ang ating Panginoon sa Kristo. Ito ay inihayag nila sa mundo ang kanilang pananalig. Sa ating buhay, mga kapatid, napakaganda na tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat ito ang paghahandog ng Diyos sa kanyang anak, itong anak, para tayong lahat ay magkaroon ng lubos na kaligtasan. At tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos at makapiling natin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa walang hanggang buhay. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang kanyang Espiritu ay mananahan sa atin bilang tanda na tayo ay mga anak ng Diyos. So, basig na ako pa yung kaanong Brother Manuel, huling panunalita. Sige. Agamay lang po kayo, Pastor, makita po nato pang ingon diri sa katong about natong naikauban si Jesus sa cross ang usa ningon mo siya apan gibaglong siya ang kauban niya nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios ani kita dinhi gisimutan sa maorang silot apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan wala siya walay sala. So makita nato diri nga ang usa diri giangkon gyud niya nga makasasa siya, no? I mean, makita nato ba nga even though sa last moments siyang kinabuhi, no? Na giangkon niya nga makasasala siya, nanginahanglan siya og maluluwas siya ang kaugalingon. No? Ingon siya rin nga, kunya ningon siya, Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. No? Makita nato nga siyang kinabuhi na ang pagpaubos gihapon no ay kanang kuan ba makita nato nga wala jud siya mahimo nga iyahan na jung giangkon nga need nanginahanglan siya og maluluwas siya kinabuhi. During that time nga nakita niya nga si Jesus muluwas gyud, makita nato nga naluwas jud siya po, makita nato nga wala jud tay mahimo sa tong kinabuhi. Bisan pag usaon nga moingon ta og kanang wala man ko nakahimo og inani wa ko nakahimo inana. Pero wala gyapon maski sa pagunahuna nato sala na po na bitaw po no wala pa nato ginahimo ginahuna pa lang sala na gyapon. So wala gyapon exemption ng usa nga kanang maluwas niya kaugalingon. So makita nato nga
if ang iyang kun jud nato nga sa to kaugalingon nga kinahanglan nato manluluwas naa si Ginoong Jesucristo nga mo'y Ginoo nga mo'y nagpakamatay alang sa atong sala manluluwas. No? Walay laing makaluwas kundi si Ginoong Jesucristo lang. Bisan paguro og kanang unsa na nga kasalanan, no? Gi pakamatyan na ni Ginoong Jesucristo. At as long as ato siyang tagapon sa atong kinabuhi, no? Ato siyang i-recognize, ato ang siya ato manluluwas, siya ang Ginoo nga gipadala sa Dios, siya mismo ang muluwas sa ato no? Gina-assured na ni Ginoong Jesucristo na pupunta kaniya dito sa langit kanunay. So hinaot nagyapon ng papaubos sa atong kinabuhi, no? Nga bisan pa og nakaibaw na ta sa kamatuoran, nagiboy time nga kanang nagiboy kasalanan po, no? Pero lahi naman ang usa ka Kristohanon if naa siya'y makasala siya, no? Adunay paghinulsol po, no? Adunay balang espiritu nga mopuyo na sa atong kasing-kasing, may sa ato ang maghinulsol na sa atong sala. Ug ang atong sala is dili niya ta mo padayon niya na, no? Kay adto na naman tayo balang espiritu sa atong kinabuhi. Ug pasayloon jud ta sa atong buhay, Diyos. Again, naagihapon ang kontrol, no, sa atong buhing Dios kontrol sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo kay gihimo jud niya tanan, no? Kay kung wala gyud tayo mahimo, wala ra gyud ta basahan, no, sa mata sa Dios. Okay, pero tungod kay gigugma pa ta kaayo, no, bisag kinsa pa ta, bisag kinsa pa ta ato ang status sa kinabuhi, kung sa baka kabuutan o kamasama, walay pili ang Ginoo, no, tanan is iyang pakamatyan. Salamat sa atong buhing Dios o ginaot nagyapon ang pagpaubos sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato si Ginoong Jesucristo kanunay sa atong kinabuhi. Praise God. Para po to sa Okay, salamat sa Panginoon, ano? At yun ang kamaturan ng mga kapatid. Simple lang ang kaligtasan sapagkat sinakripisyon tayo ng ating dakilan. O, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas pagkatapos natin magsisi sa ating mga kasalanan. Doon tayo ay iniligtas ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, siya ang nagligtas. Ang dakilang Diyos, ang kanyang umahan, ang ating umahan. So, salamat sa ating Panginoon. Kaya wala na kaming ibang oras pa, medyo nataasan na tayo ng panahon, pero salamat sa Panginoon sabagat ito ang pinakamagandang balita sa bawat buhay ng tao. Ako si Pastor Sirio de Jesus, o ako si Brother Emmanuel Dumagan. and God bless us all. Amen.